Naramdaman na po ni Senator Amy Marcos na maraming hindi nasiyahan, hindi na kontento. Yung iba nga may galit pa doon sa kanyang ginawang public hearing ng kanyang Committee on Foreign Relations tungkol sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang kanyang dating doon, sa akin pong opinion, talagang parang may pagkabayas. Parang gusto niya siraan ang administrasyon. At pag siniraan mo ang administrasyon, si Pangulong Marcos na kanyang kapatid ang tinatamaan doon. Ano ha? Yun ang lumalabas eh. Kasi ang kanya sinasabi ngayon, palusot. Sa aking opinion, palusot. Wala naman akong planong paninira. Hindi ko naman sinisiraan si Pangulong Marcos. Wow! Wala daw paninira. Pero yung dating ng kanyang pagpipreside ng meeting, kanyang ginigisa yung mga cabinet secretary ni Pangulong Marcos, para saan yun? Diba? Ikaw talaga, Amy. Ha? Bahala ng taong bayan sa'yo kung saan ka pupulutin sa eleksyon. Pakinggan natin ito. Ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please. You're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the President and the ones I mentioned. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. it's fine, but it's in the interview and it's Yes, ma'am. Ayaw talaga ni Amy. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother tried to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain sa first, ma'am. interview Yes, sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. Gobyerno nga. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya, kung Dinidin ikaw ang talaga nagplano, niya. tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make- I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Yes, it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully Talagang aware. puro publicity lang ginagawa ni Every time there's a Amy. need to recess the Sensitive executive na yung issue, session, gusto I'm niya happy public to pa do rin. so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano. Ulit-ulit may naman grupo ito si kami. Amy. They Ang asked me sasabihin if niya, I hindi daw planned it. sinisiraan ng Sabi ko, gobyerno. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Ayan, oh. Ang kulit ni Amy Marcos. Tapos sabi niya, hindi daw niya sinisiraan ang gobyerno ng kanyang kapatid. Diba?
Wala daw siyang plano, siraan ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ay anong ginagawa mo? Nag-request na nga yung magkapatid na hindi dapat i-discuss sa public yan. Kasi yan ay desisyon ng gobyerno na hindi dapat inihaharap sa media lahat-lahat. Kailangan ay pag-usapan. At inamin na nga nung ni John Vic Remulla, sekretary ng DILG, na si Digong mismo nagsalita sa Hong Kong bago siya umuwi, na sa tingin daw niya, meron ng warrant of arrest ng ICC. So alam na ni Duterte. Alam na ng mga Duterte camp na merong warrant of arrest. Eh bakit pilit na tinatanong ni Jaime kung sino ang mastermind? Hindi ang mastermind gobyerno. Dahil ang gobyerno nagpatupad ng Republic Act 9851 para suportahan ang warrant of arrest na dala-dala ng Interpol. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. Nagbago rin talaga. Tama naman po talaga na itong si Jaime Marcos ay sinasawsawa ng issue na ito ng pagkakahuli kay Digong kahit po nasunod ang lahat ng paghuli na naaayon sa batas, sa international law, sa Interpol. Napakarami pong eksperto sa international law ang nagsasabi na walang problema sa pagkakahuli kay Digong. Diba? Siyempre, lahat ng mga kaalyado ni Digong aalma. Lahat ng makakampi kay Digong aalma. At sasabihin nila, may mali, may illegal, meron kayong hindi nasunod na maayos sa proseso. Lahat po yan syempre sasabihin nila. Pero, hindi po natin inaasahan na manggagaling po ang pag-angal na ito sa kapatid pa ng ating presidente. Sa ate pa mismo manggagaling itong pag-angal na ito. At ito pong mga pag-angal na ito ay hindi po makakabuti o hindi magiging mabuti kay Jaime Marcos bagkus dumarami po ang umaayaw sa kanya, dumarami po ang nakikita siya bilang isang politiko, bilang isang bobita na hindi naman abogado, walang alam, pero 'di ba nasa SOCMED na, nasa YouTube ang lahat ng paliwanag patungkol po dito sa pagiging legal at tama na proseso ng paghuli dito kay Digong. Pero ayaw pong tanggapin niya ni Jaime Marcos. Sa halip, nagpatawag pa siya ng session, nagpatawag siya ng hearing kahit po na naka-break o naka-recess ang Senado at pabida. Diba? Paepal, pasikat. Gusto niya yung mga tanong niya ay masagot na nasagot na nila Justice Carpio, nila Attorney Butuyan, ni Attorney Te ba yun? Philip Te, basta yung na-interview doon sa ni Johnson at nitong isa pa yung sa teleradyo yata na ko yun napanood. Napakarami na pong nagpaliwanag na wala pong illegal sa pagkakahuli kay Digong. Pero mukhang mahina po ang ulo nitong si Jaime at hindi po niya arok ang mga paliwanag ng mga mas may nakakaalam patungkol po sa
dito sa pagkakahuli kay Digong. Kahit na magngangal-ngal pa si Amy Marcos, kahit na maglupasay pa to sa harapan ni PBBM, at ito ay gumawa ng kahit ano pang mga drastic measure, malabo naman ang maibalik si Digong. So, nag-aaksaya lang po ng oras, panahon, pera ng taong bayan itong si Amy Marcos. At ngayon, meron nga siyang ginanap na, na press conference kahapon. Ito po yung ilan sa mga clip at atin pong re-reactionan. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Hindi ka ba nagtataka, Senator Amy, walang nagdedemanda kila General Torre, kay DILG Secretary, kay Sec Boying, sa PNP Chief? Hindi ka ba nagtataka walang nagdedemanda na from the side of Duterte? Hindi mo ba naisip yon? Kaya walang nagdedemanda kasi wala namang mali. Lahat ay dumaan sa tamang proseso. Alam nila yung batas na yan. At alam nila kapag sila ay nagdemanda, kapag sila ay naghabla sa mga taong humuli kay Digong, pwede sila mabaliktad at sila ang makulong dahil kinokontra nila ang tamang proseso ng batas. Sana maisip mo yun. Ano na ba ngayon? March 28 na. Pero wala pa rin nagdedemanda hanggang ngayon kay General Torre. Di ba dapat meron na nagdemanda kasi andyan naman ang lahat ng ebidensyang sinasabi nilang merong illegal na ginawa ang ating CIDG chief at sa paghuli dito kay Digong. Pero hindi ka ba nagtataka, hindi ba kataka-taka wala pong nagdedemanda hanggang ngayon kay General Torre? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Wala namang nalabag sa soberanya ng Pilipinas. Wala namang nangyaring hindi maganda sa ating bansa. Sa iisang tao, dahil meron siyang pananagutan sa ICC. Dahil merong mga taong naghabla sa kanya na hindi makapaghabla dito sa Pilipinas dahil sa takot na mamaniobra ng mga kampo ni Duterte ang kanilang mga ikakaso dito kay Digong. Kaya wala pong paglabag sa soberanya, wala pong naagrabyado, wala pong nasaktan, wala pong kahit anuman lang na nangyaring illegal. Tama lang lahat. At eto naman, pinagtataka ko sa iyo, Amy Marcos, naghahanap ka ng mali dito, hinahanapan mo ng mali, hinahanapan mo ng illegal, hinahanapan mo ng hindi pagsunod sa mga proseso.
ang pagkakahuli kay Digong, samantalang si Digong naman mismo ang may hiling nito. Si Digong ang humiling ng mga pangyayari na to. Ngayon na ibinigay kay Digong, kokontrahin ninyo. Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa tingin niyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niyo pa ng hearing tungkol sa nangyari para Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan. Pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino nagalit? Po. Na parang nasira ang relasyon niyo ng Presidente. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events, oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Diba, kita nyo hindi daw sila nagkakausap ni PBBM, nagalit daw sa kanya si PBBM dahil sa kanyang ginawang hearing. Diba, kahit naman sino yata, magagalit. Kapag si PBBM hindi nagalit sa'yo o hindi nagtampo sa'yo, hindi tao yan. Magtaka ka kapag hindi yan nagtampo sa'yo, hindi nabuisit sa ginawa mo, diba? Ibig sabihin, bato puso niyan. Diba? Natural lang yun na magiging reaksyon ng ating Pangulo dahil sa dinami-dami ng tao dito sa Pilipinas, kapatid pa niya ang kukontra sa kanyang mga desisyon na tama lang naman. Diba? Ewan ko ba dito kay Aimee, iniintindi mo pa yung mga lumabas ng kalsada at mga nag-uumiyak? Ilan lang ba yan? Hindi mo ba napansin walang nag-people power? Hindi lumabas ang tao doon sa EDSA para kontrahin ang desisyon ni PBBM. Hindi mo ba nakita na napakamatiwasay pa rin ng buong Pilipinas kahit na nahuli si Digong? Hindi mo ba napansin yun? Dahil silent majority of the people of the Philippines gusto yung nangyari, pabor sila sa nangyari, at hindi nila hinahadlangan ang rule of law, ang pagkilos ng batas. Diba? Ewan ko dito sa iyo, Aimee. Hayaan mo na lang si Digong doon. Ginusto niya yan. Hinamon niya ang ICC. Hinamon niya ang mga taong akala niya ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Kaya na, binigay na sa kanya yung kagustuhan niya. Walang sinuman ang pwedeng pumigil at makakapigil sa kagustuhan ni Digong. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat
medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Okay lang yun, di ba? Merong mga Amerikano na nandyan, nagbabantay para tayo ay pangalagaan at protektahan. Pero ang ginagawa ng mga Chekwa, di ba, bukod sa sila ang umaani ng dapat na sa atin, sila ang umuhuli ng mga isda na dapat sa atin, sila po ang nakikinabang. Di ba? Yan yung hindi kayo kumikibo. Yan yung hindi nyo pinaglalaban yung soberanya natin. Diba, naturingan ka pa ng mga ikaw ay kapatid ng Pangulo, pero kapag merong mga nasaktan ng mga Coast Guard at Navy, tahimik ka. Wala kang kuda. Ngayon, yung sinasabi mo na basta na lang dinadampot ang isang mamamayang Pilipino, yung mamamayang Pilipino na yon merong kasong crime to humanity. Crime to the humanity. Merong isang malupet, matindi na kaso. At ito pong kaso niya ay napakalaki dahil po sa kanyang napakadelikadong utos. Hindi lang basta mamamayan to. Ito ay isang tao na napakadelikado, panganib sa mamamayang Pilipino. Diba? Masyado kasi, alam niyo yung dinadownplay nila, basta na lang dinadampot ang isang mamamayang Pilipino. Putang ina, hindi mo ba alam kung ano ginawa niyan sa Pilipinas? Alam niyo kung pwede ko lang tanungin si Senator Amy, boba ka ba? Hindi mo ba alam ginawa niyan? Kung pwede ko lang siyang tanungin ng ganun, tinanong ko na. Diba? Napakasarap tanungin eh. Engot po ba kayo? Mga ganun na tanong? Diba? Hindi niyo po ba alam? Tulog ba kayo? Sa panunungkulan ni Digong, 6 years ba kayong tulog? Diba? Ano ba akala nyo? Hindi namin alam kung ano ginawa ni Digong at ida-downplay mo yung paghuli sa isang malaking tao na naging sobra sa kayabangan, nag-power trip, naging ganid sa kapangyarihan. Hindi mo ba nakikita yung ginawa niya sa loob ng 6 na taon? Kahit na sabihin na nga kahit na yung pinaglalaban nila na hindi naman daw 30,000, kung hindi 6,000 lang daw. Imaginein mo yun, 6,000. 365 days lang ang meron sa isang taon. Nasa ilang araw lang yan. Ibig sabihin, ganong karami. Kung sa 6,000 na katao, kada araw ilan ang nagugurgur dahil sa utos ni Digong. Diba, Senator Amy? Huwag naman pong ganyan. Halatang-halata ka naman. Para hulihin si Duterte dahil yan ang utos, court order ng ICC. Diba? Natural yung mga cabinet secretary, gagalaw yan. Kaya nga, Secretary Remulla, DILG Secretary, another Remulla, Boying Remulla, DOJ Secretary. Wala siya dito ng mga panahon yun. Nasa Europe, pero siya doon nakikipag-ugnayan to cellphone kasi galaw ng Executive Department yan. Department of National Defense, Philippine National Police. Kasi nga, ipatutupad yung batas sino ba magpapatupad ng batas? Natural, Cabinet Secretary, Police, Authorities. Hindi naman ang Presidente. Diba? Pag gumalaw ang Cabinet Secretary, Amy Marcos, hindi ka nakakaintindi talaga. Pag gumalaw ang Cabinet Secretary, ang buong gobyerno, yan ay ibig sabihin ay sumusunod sa batas. Yung batas ang mastermind. Bakit tinahanap mo ang mastermind? Ang batas ang nag-utos para ipatupad ang warrant of arrest at paghuli. Tapos ngayon magpapalusot ka na hindi mo sinisiraan ang iyong kapatid, hindi mo sinisiraan ang Marcos administrasyon, palusot ka pa. Amy Marcos, di ka na nakakatuwa. Walang personalan, pero itong mga pinaggagawa mong pakyot sa interview, nagmamalinis ka, nagmamagaling ka, pero sinisiraan mo ang administrasyon ng kapatid mo na si Pangulong Marcos. Anong klase kang kapatid? Yung taong bayan, Marcos loyalist.
Ilang dekada na nagmamahal sa mga Marcos. Marcos supporters, ilang dekada na nagmamahal. Wala pa ng Marcos Sr. ang iyong ama. Tapos ngayong nakabalik kayo sa kapangyarihan, ang kapatid mo ay dapat mong tulungan. Bakit dinudurog mo ang gobyernong ito? At ginagamit mo ang iyong komite na kunwari pa in aid of legislation, ay halatang halata naman for publicity lang. Kasi yung mga cabinet secretary ginigisa mo. Yung mga cabinet secretary iniipit mo. Paulit-ulit ang tanong mo, sino ang nag-mastermind? Sino ang nagplano? Gobyerno nga nagplano. Sino ba ang gobyerno? Si Pangulong Marcos. Ang kanyang gobyerno, ang iyong kapatid. Ano bang gusto mong palabasin? Sa tingin mo ba gagalaw yung cabinet secretary at PNP ng illegal? Sinabi na nga merong Republic Act 9851 at yung pagsunod sa ICC ay dahil member tayo noon, kailangan nating sumunod. Ano ba, ay may nakakaintindi ka ba? O gusto mo lang makakuha ng suporta sa DDS? I tell you, walang DDS na susuporta sa iyong ginagawa. Walang tiwala ang DDS sa iyo. Ang Marcos loyalist, hindi man lahat, wala ring tiwala sa iyo. Please like and share. Hindi po ako nagagalit. Idinidiin ko lang. Kapag palpak kahit sino sa akin, palpak yan. Palpak ka, Amy. Dahil sa iyong mga pinaggagawang yan. Please like and share ng video. Okay, Amy? Bahala ka sa buhay mo. Kaya ang nangyari, ikaw ngayon ang pambansang balimbing. Kung noon, ikaw ang super ate, ngayon, ang tingin ko sa iyo, ikaw ang numero 1 pambansang balimbing dahil mismong kapatid mo, binabalimbing mo. Anong klase kang ate? Nakakadismaya po kasi alam nyo, napakaswerte ni PBBM sa kanyang mga gabinete. Dahil itong kanyang mga gabinete ay mga law-abiding citizen. Nangingibabaw palagi ang rule of law. Ang yung mga tauhan ni PBBM ay makadiyos, makabayan. Swerte ni PBBM sa kanyang mga tauhan. Pero mukhang minalas po sa kapatid dahil kung sino pa yung naturingang ate na dapat ay sumusuporta sa mga tama naman na ginagawa ng ating Pangulo, siya pa ang unang-unang nangungwestiyon, naghahanap ng mali, gumagawa ng istorya, gumagawa ng mga kumbaga hinahanapan ng butas kahit wala naman, kahit natama lang naman ang ginawa ng ating gobyerno sa pagsuko kay Digong dito sa Interpol para pumadala sa ICC. Isa lang solusyon dito, Senator Amy, manood ka sa mga interview ni Atty. Butuyan, manood ka sa interview ni Justice Carpio, manood ka dun sa interview kay Atty. Te. Yun lang, panoorin mo lang yun. Hindi mo na kailangan ng mga hearing na ganito sa Senado. Hindi masasayang ang pondo ng bansang Pilipinas. Hindi masasayang ang pondo ng Senado. Hindi masasayang ang pera ng mga taxpayer. Yun lang yun. Tama na grandstanding. Tama na pasikat. Hindi nakakabuti. Sinisira mo lang ang sarili mo. Sana ma-realize mo yan. At sana matalo ka ngayong 2025 election para manahimik ka na lang. O kaya pumunta ka doon sa dahig, samahan mo si Digong, tabihan mo doon, ikaw ang tagapalit ng diaper. Nako, ewan ko ba? Gusto kong gusto kong magwala dito, magsasalita ng mga hindi maganda, kaya lang, alam niyo po, hindi worth it no? Kasi walang kwentang tao. Walang kwentang kapatid. Ay, nako. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Kahit si Sir Mike Abe, ramdam ko ang pagkabuisit kay Amy. Ramdam na ramdam ko. Pares tayo, Sir Mike Abe. Ramdaman kay Amy. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Paki-support nyo po ang ating kaibigan, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Bye-bye po. Salamat.